Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Lieutenant Precious Lee. At Patrolwoman Mary Grace Artizuela ng PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Tinatayang 6 na milyong pisong halaga ng iligal na droga isinuko sa Occidental Mindoro. Lalaking nag-upload ng maseselang larawan at video ng dating kasintahan online, timbog ng PNP Anti-Cybercrime Group. At miyembro ng underground mass organization nagbalik loob sa Samar. Narito naman ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang mga balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang lalaki sa Valenzuela City timbog sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng Northern District Anti-Cybercrime Team matapos i-upload sa social media ang mga masiselang larawan at video ng kanyang dating kasintahan. Ang pagkakaaresto sa suspect ay resulta ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng PNP Anti-Cybercrime Group na sugpuin ang lahat ng uri ng cybercrime na lumalaganap ngayon sa ating bansa. At yan ang balitang aking tinutukan. Timbog ang lalaking ito matapos i-upload ang mga sensitibong larawan at video ng kanyang dating kasintahan sa Facebook, TikTok at Instagram na naging dahilan upang makipagkita ang biktima sa kanyang dating kasintahan. Dito na nagkasa ng entrapment operation ang mga tauhan ng Northern District Anti-Cybercrime Team sa Valenzuela City kung saan ito inaresto. Kinilala ang suspect bilang si alias JJ, 31 anyos at residente ng Barangay Ugong, Valenzuela City, na nasasangkot ngayon sa kasong grave coercion at violence against women and their children. Nasa kustodiyan na ngayon ito ng Valenzuela City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon ng kaso. Naugat ang operasyong ito sa report ng isang babae nagpunta sa ating opisina upang ireklamo ang dati niyang karelasyon dahil sa pagpapakalat ng kanyang mga masiselan at sensitibong larawan at video sa iba't ibang social media platform. Kaya naman, agad nagkasa ang aming hanay upang isagawa ang paghuli sa suspect. Ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, watching over you on cyberspace, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat. Samantala, isang driver naman na may kasong rape ang arestado matapos ipatupad ng Pangasinan PNP ang warrant of arrest sa Mexico, Pampanga. Yan ang report ni Police Staff Sergeant John Del Supremo. Di na nakapalagpa ang isang driver matapos hainan ng alias warrant ng mga tauhan ng Balungaw PNP dahil sa kaso nitong rape sa Barangay San Jose, Malino, Mexico, Pampanga noong Agosto 27 taong kasalukuyan.
Kinilala ni Police Major Jimmy P. Paningbatan, hepe ng Balungaw Municipal Police Station, ang akusado na si alias Jepoy, 44 anyos, isang driver na residente ng Barangay San Pedro West, Rosales, Pangasinan. Ayon sa ulat, dakong alas 7 ng gabi nang isinagawa ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kaso nitong rape na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Balungaw Municipal Police Station ang nasabing akusado para sa dokumentasyon at disposisyon. Samantala, patuloy ang pagsusumikap ng mga otoridad na mahuli at mapanagot ang mga individual na may kinakaharap na mabigat na kaso upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Supremo. Timbog ang isang lalaki matapos maulihan ng mga baril at mga bala sa isinagawang oplansitan ng PNP sa Taytay, Rizal. Patrolwoman Rica May Esteron sa balita. Arestado ang isa sa kasong Comprehensive Firearm Law sa isinagawang oplansitan ng mga kapulisan sa Taytay, Rizal. Kinilala ang suspect na sa alias Jesus, 47 taong gulang, residente sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal. Ayon sa investigasyon, sinubukan ng suspect na tumakas sa sinagawang oplansitan ng mga kapulisan at nagkaroon ng habulan hanggang sa maabutan ang suspect at nakumpiska mula sa suspect ang isang baril na may kasamang magazine. Samantala, ang naarestong suspect ay nasa Taytay Custodial Facility habang inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearm Law. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rica May G. Esteron, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esteron. Tinatay ang 6 na milyong pisong halaga naman ng iligal na droga ang isinurrender ng isang barangay tanod sa lubang PNP sa Occidental, Mindoro. Alamin ang buong detalye mula kay Patrolwoman Christine Lorenzo. Isang walang malasakit sa bayan ang ipinakita ng isang barangay kagawad mula Barangay Binacas, Lubang, Occidental, Mindoro matapos niyang isurrender sa pulisya ang isang sealed plastic pack na naglalaman ng hinihinalang iligal na droga. Ayon sa ulat ng Lubang Municipal Police Station, habang naglalakad ang kagawad sa Dalampasigan noong ika-28 ng Agosto, bandang alas 6 ng umaga, natagpuan niya ang isang sky blue plastic pack na may lamang puting kristal na substansya. Agad niyang inisip na ito ay maaaring shabu na tinatayang tumitimbang ng 1,000 gramo na may halagang 6.8 million pesos. Agad na kumilos ang mga otoridad matapos itong isuko ng kagawad. Ang droga ay minarkahan at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya at ipapadala sa Provincial Forensic Unit sa San Jose Occidental, Mindoro para sa pagsusuri. Ang hakbang na ito ng kagawad ay nagpapakita na ang bawat mamamayan ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa bansa. Ang kanilang pakikipagtulungan sa mga otoridad ay susi upang makamit ang inaasam na kapayapaan at seguridad ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Calaboso ang nakatalagang City Most Wanted Person na may kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa Tabaco City, Albay. Nakibalita dyan si Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Arestado na may kasong paglabag sa RA 7610 ng personahe ng Tabaco City Police Station, Albay Police Provincial Office. Kinilalang suspect na 38 anyos na lalaki, may asawa at residente ng Malilipod, Albay. Bandang alas 12:55 ng hapon nang maaresto ang nasabing suspect ng puwersa ng Tabaco City PNP sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 3, Tabaco City noong August 12, 2024 para sa kasong paglabag sa Section 5, Paragraph B ng RA 7610 sa ilalim ng Criminal Case Number T-9531 na may rekomendang piyansa ng 180,000 pesos.
Ang akusado ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Tabaco PNP para sa kakulang disposisyon at dokumentasyon. Ang matagumpay na pagkakaaresto ng nasabing sospek ay isang patunay sa walang kapagurang pagsusumikap ng Tabaco PNP na labanan ang kriminalidad at itaguyod ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Mula po dito sa Legazpi City, Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merculito P. Lovendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Staff Sergeant Lovendino Jr. Proyektong Panag-aywan, Iti, Kailian at Liwanag ang hatid ng Regional Mobile Force Battalion 15 at ito'y muling inarangkada sa Bontoc Mountain Province. Ating alamin na naging kaganapan sa balita ni Patrolman Melba Langbis. Muling umarangkad sa Mainit National High School, Mainit Bontoc Mountain Province sa pangunguna ni Police Colonel Ruel P. Tagal, Force Commander ng RMFP 15. Matagumpay na naisagawa ang mga nasabing aktibidad dahil sa pakikipagtulungan ng DepEd Cordillera, katuwang ang civic group ng Salaknib Tanamnama, CNT Builders Incorporated at JMLA Meat Trading. Bilang highlight ng aktibidad, ang mga tauhan ng 1502nd Maneuver Company ng RMFP 15 ay nagpamahagi ng pangunahing kagamitan sa paaralan at kagamitang pang-sports tulad ng tumbler, tsinelas at mga uniforme. Bukod pa rito, nag-alok din ang grupo ng libreng gupit sa mga mag-aaral. Nagpahagi din ng kaalaman ang grupo tungkol sa mapanlinlang na recruitment na ginagamit ng kabilang grupo at nagsagawa ng signature campaign bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa programa ng kapulisan at gobyerno. Bakas naman ang saya at tuwa sa mukha ng mga mag-aaral at mga guro at labis ang kanilang pasasalamat sa mga biyaya at kaalamang natanggap. Ang mga aktibidad na ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pakikipag-ugnayan at pagsuporta sa mga komunidad, pagpapataas ng kamalayan at pagtugon sa mga isyong panlipunan upang mapanatili ang ugnayan sa isa't isa. Mula dito sa Benguet Cordillera, ako ang CNN Correspondent Patrolwoman Melba Langbis. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Langbis. Walang kawala sa batas ang nakatalagang top 1 most wanted person ng Tondo, Manila matapos arestuhin ng Manila Police District sa Zambales. Yan ang balita mula kay Patrolwoman Juby Jane C. Ang isa na lakab sa tapina ng batlang top most sa Tondo. Karaang tohihan is disang gamba na santiba ng Rahabago Police Station 1 ang manhunt operation laban sa subject na kinilalang si Alias Jr., security guard at residente sa CP Garcia Street sa Tondo, Maynila. Isinilbi ang 2 arrest warrant ng subject na inilabas ng RTC Branch 29 may petsang March 15, 2024 sa kasong lascivious conduct na may piyansang 200,000 pesos at isa pang warrant para naman sa kasong rape na walang kaukulang piyansa. Naging katuwang sa operasyon ang mga operatiba ng San Fernando City Police Station at ang Cabangan Municipal Police Station. Nang masakote ang subject ay agad nang bumalik sa Tondo, Maynila ang mga operatiba, bit-bit ang subject na kasalukuyang nakadetine sa MPD Rahabago PS1 Detention Facility. Mula dito sa Metro Manila, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Juby Jane C., alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman C. Arestado naman ang 2 individual na tulak umano ng iligal na droga sa isinagawang drug buy-bust operation ng PNP sa Taguig City. Tinutukan yan ni Patrolwoman Reyna Joyce Dalire.
ng Tagalak umano ng Taguig City matapos ang matagumpay na drug buy-bust operation ng Taguig Station Drug Enforcement Unit. Una sa nasabing operasyon ang 52 anyos na si alias Toto sa Barangay Tipas, Taguig City dakong alas 6 ng gabi. Nasabat sa kanya ang 3 plastic sachet ng umano'y shabu at may katumbas na halaga na 46,000 pesos. Kumpiskado din ang mga perang ginamit sa transaksyon. Sa kasunod na buy-bust operation dakong alas 10 ng gabi sa Barangay Lower Bikutan ng nasabing lungsod, naaresto naman ng isang tulak na si alias Danny, 41 anyos. Nakuha naman sa kanya ang nasa higit 47,000 pesos na halaga ng hinihinalang iligal na droga. Ang matagumpay na pakikipagtransaksyon sa mga sospek ay dahil sa tip ng mga confidential informant patungkol sa illegal drug activity ng mga ito. Sila po yung naging target through the information of our confidential informant, and we validate the information. After validating the information, it turned out that the information was positive. Kaya kinasapo natin ang buy-bust operation sa tulong ng ating mga confidential informant po, ma'am. Kinukuha rin nila dito sa isang barangay po ng Taguig, ma'am, at binabagsak din po nila ito sa kanilang parokyano dito sa Taguig at sa karatig na lugar po, ma'am. Kalimitan po sa mga parokyano nila po, ma'am, ay mga walang trabaho po. Lalo pa ring palalakasin ng pulisya ang kampanya kontra iligal na droga para masawata ang mga taong patuloy pa ring gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang dalawang subject sa nasabing operasyon ay parehong mahahainan ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nasa Taguig City Police Station na para sa investigasyon at tamang disposition. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Naging matagumpay ang isinagawang community engagement ng mga tauhan ng Complaint Referral Monitoring Center ng Police Community Affairs and Development Group sa pangunguna ni Police Colonel Edwin Eliazar at Rotary Club Kamkrame na kinatawanan ni Police Lieutenant Colonel Annalyn Samonte Eliazar, kung saan nag-abot sila ng tulong para sa mga mamamayan ng Barangay Pitong Bayong, Mayantok, Tarlac nitong Sabado. Nakipagtulungan rin sa aktibidad ang mga miyembro ng Andres Bonifacio Masonic Lodge No. 199 at Institutional Pharmacists Association of the Philippines. Naghatid rin sila ng iba't ibang serbisyo gaya ng medical at dental, paminigay ng mga food packs, tsinelas, t-shirt at reading glasses na umabot sa 700 residente sa nasabing lugar. Muli, maraming salamat po sa lahat na nag-organisa sa matagumpay na aktibidad para sa ating mga mamamayan sa Mayantok, Tarlac. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Ano? Sa kagustuhang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya, isang miyembro ng Underground Mass Organization ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Barangay Pabanog, Parada, Samar. Tuloy-tuloy naman ang panawagan ng ating pamahalaan sa mga natitira pang kasapi ng mga makakaliwang grupo na magbalik loob na sa pamahalaan at yakapin ang mga programang naghihintay sa kanila sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Nakatutok dyan si Patrolwoman Camberley Flores. Ng winakasa at loob sa Barangay Samar. Ang matagumpay na pagbabalik loob ay resulta ng pagsisikap at panawagan ng mga tauhan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Regional Intelligence Unit 8 at 802nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8. Agad namang nakatanggap ang nagbalik loob ng tulong pinansyal at grocery items mula sa kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng 2nd Samar PMFC para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP.
Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Upang mapaunlad ang pangkabuhayan ng mga mamamayan sa probinsya ng Capiz, matagumpay na naisagawa ang turnover ceremony ng Sustainable Livelihood Project for Fisher Folks Association mula sa ating gobyerno. Magbabalita dyan si Patrolwoman Andrea Dominic de Pabulubos. Ang seremonya ng pamamaragdagang asawa at Barangas City Capiz nito lamang ika-28 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang seremonya ay pinangunahan ni Governor Ferdinand Otto Castro kasama ang mga tauhan ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ricardo B. Humuad Jr., Force Commander, at ang mga kinatawan mula sa sektor ng agrikultura. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang mga barangay officials at mga pangulo ng Fisher Folk Associations, pati na rin ang kanilang mga miyembro. Masayang nakatanggap ang mga nasabing asosasyon ng water filling station na may kasamang delivery tricycle. Naging tulay ang PNP Retold Community Support Program upang mabigyang tulong ang mga nabanggit na asosasyon para makakuha ng suporta mula sa pamahalaan. Dagdag pa rito ang mga plano, programa at mga susunod na hakbang para sa iba't ibang asosasyon ay nabuo ng PNP RCSP team sa pamamagitan ng pagsasagawa ng needs assessment evaluation upang matukoy ang nararapat na sustainable livelihood projects. Patuloy ang 1st Capiz PMFC RCSP team na magsusulong ng mga programang magdudulot ng kaunlaran ng bawat mamamayan sa kanilang komunidad, lalo na sa mga sektor na lubos na nangangailangan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Kamakimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Pastor Apollo Kibuloy, ang kilalang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, na harapin ng mga kasong isinampa laban sa kanya at idinagdag na sumusunod lamang ang gobyerno sa batas sa pag-uutos ng kanyang pagka-aresto. Samantala, binigyang linaw ni Pangulong Marcos nito lamang Martes na walang naganap na kahit anong paglabag sa karapatang pantao hinggil sa pag-ooperasyon ng pambansang pulisya sa KOJC compound. At binigyang din ng pagpapadala ng 2,000 pulis upang halugugin ang compound para kay Kibuloy ay ang tanging paraan upang mapanatili ang kapayapaan. I don't think so. And the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na 100 pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nag-resist nanghang. Hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na kagad ng maraming tao. So, I do not see. I think what they are talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na pulis. Dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So, that's what we done. Surrender na lang po?
Surrender na lang po. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan niya mga yan. They just believe they're looking for an answer, a value system, and they think they have found it with Kibuloy. But they did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. Nagbigay suporta at simpatya ang mga lokal na residente sa KOJC compound sa Davao City sa pamamagitan ng pamimigay ng libreng pagkain at inumin sa mga kapulisan na na-deploy upang siyasatin ang nasabing baluarte. Isa lamang sa mga halimbawa ng pagsuporta ay ang pag-aabot ng mga nakaplastik na tinapay, juice at mga soft drinks ng iilan sa mga residente sa Davao sa ating mga kapulisan na buong araw at gabi na nakantabay sa perimeter sa nasabing compound na talaga namang pinasalamatan ng ating mga pulisya. Ang pag-abot ng mabuting kalooban sa ating mga otoridad ay isa lamang pahiwatig ng ating pambansang pulisya ay patuloy na gumagalaw upang ipatupad ang kanilang mandato at panatilihin ang kapayapaan sa bansa. Ng tinaguriang top 7 regional level most wanted. Samantala, Limas Reyes naman ang tinaguriang top 7 regional level most wanted person matapos maaresto ng mga otoridad dahil sa kaso nitong 3 counts na acts of lasciviousness sa Cotabato City. Patuloy naman ang ating pambansang pulisya sa pagtugis sa mga kriminal upang panagutin sila sa batas at mabigyan ng hustisya ang kanilang biktima. Nakatutok dyan si Patrolwoman Rylene Jean Cabonilas. Timbog Session ang Regional sa Cotabato nito lamang ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major June Henete Napat, officer in charge ng President Roxas Municipal Police Station, ang suspect na si alias Badoy, 41 anyos, may asawa, magsasaka at residente sa nasabing lugar. Naaresto ang suspect sa pinagsanib puwersa ng President Roxas Municipal Police Station at RMFB 12 sa bisa ng arrest warrant para sa kasong 3 counts of act of lasciviousness na may rekomendadong piyansa na 600,000 pesos. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaiting ng lalawigan ng President Roxas para mapanatili ang kaayusan at seguridad ng lugar. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Rylene Jean Cabonilas, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cabonilas. Samantala, sa bisa ng warrant of arrest ay nahuli na ang isang lalaki dahil sa kaso nitong rape na may kaugnayan sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa Zamboanga del Norte. Patrolwoman Luis Marie Conde sa report. Ang isang lalaki sa kasong Regional Force Company sa Barangay Caracol, Salog, Zamboanga del Norte nito lamang ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Elmer, 34 anyos, lalaki, may asawa at residente ng Barangay Tabayag, Argao, Cebu. Naging matagumpay ang ikanasang operasyon ng mga otoridad ng Salog MPS na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape kaugnay ng RA 7610 sa ilalim ng criminal case number na AR 5175
na inisyu ni Honorable Maximo A. Perez, Presiding Judge, Regional Trial Court, 7th Judicial Region, Argao, Cebu, noong October 25, 2013 na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa pangangalaga na ng Salug MPS ang suspect para sa maayos na dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang pambansang pulisya ng Pilipinas, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan, ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na huliin ang mga taong tiwalag sa batas, mapanatiling ligtas ang komunidad at ipatupad ang kapayapaan ng bansa para sa umuunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Marie Conde. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Samantala, 10 pakete naman ng hinihinalang shabu ang nakumpiska mula sa isang lalaki sa ikinasang bypass operation ng Malaybalay City PNP sa Bukidnon. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Kay Francisco. Akong pakete na hinihinalang shabu sa isang 39 anyos na lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng Malaybalay City PNP sa Barangay Linabo, Malaybalay City, Bukidnon. Kinilala ang drug suspect na si alias Ruel, 39 taong gulang at residente sa nasabing lugar. Bandang alas 12 ng tanghali nang ikasaang buy-bust operation ng mga tauhan ng Malaybalay City Police Station na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 10 pakete na hinihinalang shabu sa isang motorsiklo na walang plaka at 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Sa lang nasod gyud nga ang burabura ba ang burabura. Gipakumot gipaana silti o sayang naong ay sa to. Oh, padayon mig tukhang. Kada bulan kuan na may meeting ko ng kanan mga tukhang. Kay katong dili gid mo pakabana sa binulan mo tong amo nga tuwan uban mis mga request mig PNP gikan sa Malaybalay. So tumiaging bulan nakatukhang mi og katong wa na gid magbali-bali. Pero dusi to sila kabuk. Karon nag 182 kabuk mga tukhang diri. 182. Oh. 182 ka kuan kanang mga tukhang. Oh, kana bang uban nawad is balik na. Balik na siguro. Balik na. O sagad wad pila edad sa mga katukhang kanang napil sa yung tukhang karon wad. Klasik ka na may kuan na tigulang na. May batanon. Nagkabata dai. May batanon, may tigulang. Sa inyong submission wad. Kumusta man atong droga diri sa atong barangay Linabo wad? Nahaharap ang drug suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Kay Francisco. Alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. At para sa huling balita, ang tuloy-tuloy na pagsisikap at maigting na kampanya ng pulisya kontra kriminalidad, kusang sumuko ang nakatalang Provincial Top 4 Most Wanted Person sa himpilan ng Maguindanao del Norte PNP. Patrolwoman Rodessa Gallego sa report. Kusang sumuko ang tinagwantan siya sa barangay ika-26 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Salman H. Sapal, Provincial Director ng Maguindanao del Norte Police Provincial Office, ang sumukong akusado na si alias Jojo. Ayon kay Police Colonel Sapal, bandang 11:45 ng umaga, kusang nagtungo at sumuko sa naturang istasyon ang akusado. Sa ulat mula sa Sultan Mastura Municipal Police Station, ang akusado ay may nakabinbin na warrant of arrest sa kasong murder ng walang inirekomendang piyansa. Dagdag pa ng PNP, si alias Jojo ang naging pangunahing suspect sa barilan na naganap sa Cotabato City noong nakaraang taon, kung saan isang police escort ng alkalde ng Datu Odinsin Suat Municipality ang nasawi. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Sultan Mastura Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa pamumuno ni Police Colonel Sapal, ang kapulisan ng Maguindanao del Norte PPO ay mas paiigtingin ang pagpapatupad ng batas upang mahuli at mapanagot ang mga taong lumalabag sa batas. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rodessa Gallego, alagad ng batas,
tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, nais po naming pasalamatan ang lahat ng mga sumusubaybay sa ating programang Police News Network at patuloy po natin itong suportahan pati na ang Police News Express. At syempre, taos puso rin po kami nagpapasalamat sa aking partner ngayon na nagmula pa sa PNP Anti-Cybercrime Group na isa ring PNN correspondent na si Patrolman Mary Grace Artizuela. Maraming salamat po. Baka may mga nais kang batiin o pasalamatan pa. Maraming salamat, ma'am. Nais ko pong batiin ng aming butihing direktor ng ACG na si Police Major General Ronnie Francisco Cariaga on his well-deserved promotion. At ganon din po sa aming Chief OMD na si Police Colonel Domingo Soriano at sa aming Assistant Chief OMD na si Police Lieutenant Colonel JB Bayani at ganon din po sa aking Acting Chief PCRS na si Police Major Leslie Halyurina at sa aming PIO na si Police Lieutenant Wallen May Arancilio. Ganon din po, ma'am, gusto ko pong i-shout out po yung mga classmates ko na Batch Magilas ng 2021-03, lalong-lalo na po kay Pat Madoro ng Health Service na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa kanilang unit ngayon, ma'am. And also, bago ko makalimutan, partner, kudos po pala sa lahat ng mga kapulisan na na-deploy upang mag-operasyon sa KOJC compound. Hindi po biro ang inyong trabaho. And also, sa mga nais pong dumulog ng reklamo o sumbong ukol sa anumang cyber-related crimes, maaari po kayong magtungo sa pinakamalapit na District Anti-Cybercrime at Regional Anti-Cybercrime Unit sa inyong mga lugar o di kaya magtungo lamang dito sa Campo Crame. Sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page. Bakit? At sa ating pagpapatuloy, sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page at ang FB pages ng Pikachita Kapag-Ugnay, Police News Network at Police News Network YouTube channel. I-follow, i-like, and subscribe upang maging updated kayo sa mga accomplishments ng ating pambansang pulisya. At sa ngalan ng 232,000 strong members ng Philippine National Police,
Sa pangunguna ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Lieutenant Precious Lee. At Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.